Humigpit ang mga kamao ng mga miyembro ng Airborne Special Forces. Sa isang iglap, sabay-sabay silang nagnitngit sa galit habang tuluyan ng nilalamon ng malas ang kanilang katinuan. Walang pag-aalinlangang sabay-sabay silang sumugod kay UGT, tanda ng kani-kanilang sandata at nag-uumapo ang mabangis na aura. Ngunit nanatiling kalmado si UGT. Marahan siyang napabuntong hininga, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, bigla na lamang naglaho ang kanyang anyo sa kinatatayuan. Parang bughaw na kidlat ang bilis ng kanyang paggalaw. Mabilis siyang sumingit sa gitna ng kanilang hanay bago pa man tuluyang bumagsak ang unang pag-atake. Isang dambuhalang martilyo ang buong lakas na inundayan sa kanya. Ngunit bahagya lamang yumuko si UGT at eksaktong naiwasan ang mabigat na hampas. Dumagundong ang hangin habang lumampas sa kanyang ulo ang martilyo. Bago pa makabawi ang kalaban, mabilis siyang umikot at sinipa ang isa sa mga ito. Dahilan upang mabitak ang semento at magkalat ang mga debris sa paligid. At sa isang iglap isang malakas na suntok ang dumiretso sa mukha ng unang kalaban, dahilan upang mawalan ito ng balanse at tumilapon sa ere. Hindi pa man nakababawi ang iba, biglang kumislap ang kulay ube na enerhiya sa mga mata ni UGT. Blade Gulakwar Combat Arts. Kasabay ng malamig niyang pagbigkas ay nagsimulang rumagasa ang matatalim na kulay ubing talam ng enerhiya sa buong paligid. Parang mababanggas na pangil ang mga ito na sunod-sunod na sumalakay sa mga miyembro ng Airborne Special Forces. Wala silang nagawa kundi mapa-atres habang isa-isang tinatamaan ng mga naglalakihang energy blade. Ngunit hindi pa roon natapos ang pag-atake. Acceleration. Bigla na lamang siyang lumitaw sa harapan nito at walang awang ibinaon ang suntok sa kanyang katawan. Bahagyang umiling si UGT habang dahan daw ang ibinababa ang kanyang kamao. Sa isip niya, medyo kinakalawang na yata ako sa teknik na ito. Napaisip siya kung magagawa rin kayang matutunan ng kasalukuyang Yuyorom, ang teknik na iyon. Ngunit hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataong mag-isip ng mas matagal. Mula sa himpapawid, mabilis na bumulusok si Belbar Ian habang tangan ang napakalaking nunchucks na nababalutan ng naglalagablab na pulang enerhiya. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay umugang ang hangin habang buong lakas niyang inihampas ang sandata kay UGT. Ngunit hindi man lang natinag ang binata. Sa halip, kalmado niyang sinalo ang napakalakas na pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Pagkahawak niya sa sandata, bahagya niya itong pinisil. Sa isang iglap, nabasag ang level 3 artifact na parang salamin. Nanlaki ang mga mata ni Belbar Ian at agad siyang pinagpawisan. Imposible, level 3 artifact iyon. Paano niya iyon nabasag gamit lang ang isang kamay? Sa huli, tuluyan nang nagkapira-piraso ang sandata at bumagsak ang mga labi nito sa lupa. Tahimik na lumapit si UGT habang nakaluhod si Belbar Ian. Kalmado niya itong tinanong, "Ngayon, nahimasmasan ka na ba?" Punong-puno ng pagkalito si Belbar Ian habang nakatitig sa kanya. "Sino ka ba talaga?" Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni UGT. "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Sumama ka na lamang sa akin. Gagamutin ko kayong lahat." Saglit na natahimik si Belbar Ian. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang mga labi hanggang sa naging isang mapait na ngisi. "Gusto mo ba kaming pasukuan?" Sa isang iglap, muli siyang sumugod. Mabilis niyang niyakap si UGT gamit ang kanyang dambuhalang mga bisig, pilit itong pinipigilan upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kasamahan na umatake. Kasabay nito ay buong lakas siyang sumigaw. "Huwag mo kaming maliitin. Kami ang mga mandirigmang lumalaban sa pinakamapanganib na mga digmaan. Sa tingin mo ba natatakot kami sa kamatayan?" Tahimik lamang na napabuntong hininga si UGT. Sa kabila ng mahigpit na pagkakayakap ni Belbar Ian, nanatili siyang nakatayo na para bang walang anumang nangyayari. Pagkatapos ay mahinahon siyang sumagot, "Hindi ko naman sinabi na papatayin ko kayo." Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nagsigawan ang mga miyembro ng Airborne Special Force. Dahil sa kanilang paninindigan at karangalan bilang mga mandirigma, wala na silang balak umatras kahit paharapin nila ang kamatayan. Napailing na lamang si UGT. Lumitaw ang malamig na ningning sa kanyang mga mata habang tahimik niyang naisip. Talagang pareho pa rin kayo noon at ngayon, sobrang kukulit. Pero iyon din ang isa sa mga katangiang nagustuhan ko sa inyo. Kasabay ng pag-angat ng kanyang ulo, nagsimulang umikot ang napakalakas na kulay ubing enerhiya sa kanyang katawan.
Mula sa kanyang likuran, isa-isang lumitaw ang mga nilalang nakahawig ng mga Dark Angel, na nababalutan ng makapal na lilang aura. Nanlaki ang mga mata ni Belbar Ian at bahagya siyang pinagpawisan nang marinig niyang tinawag siya ni UGT sa kanyang pangalan. Nang tumingala siya, nakita niyang unti-unting bumababa mula sa kalangitan ang hukbo ng mga Dark Angel. Sa malamig at walang emosyon na tinig, muling nagsalita si UGT. Handa ka na bang makipagtulungan sa akin? Sa paglitaw ng Legion of Fallen Angels, agad na nabalot ng napakalalaking itim na pakpak ang buong kalangitan. Kasabay nito, sabay-sabay na ginamit ni UGT ang tatlo sa kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan. Scales of Balance ISS Rank Skill. Shadow of the Grand Duke SS Rank Skill. Sa isang iglap, nagningning ang kanyang mga mata sa kulay lilang liwanag habang bumalot sa buong paligid ang napakabigat na aura. Ito ang Grand Duke's Punishment, isang SS Rank Skill na minsan niyang inagaw mismo mula sa Grand Duke ng Demon Realm. Habang hindi makagalaw ang mga miyembro ng Airborne Special Force dahil sa matinding pressure, tahimik lamang na itinaas ni UGT ang kanyang kamay at marahang ipinatong iyon sa ulo ni Belbar Ian. Kasabay nito ay muling lumitaw ang mensahe ng Grand Clock X, na-detect ang bakas ng malas sa target. Sinisimula ng pagkuha ng malas fragments. Agad na umikot ang gintong enerhiya sa paligid ni Belbar Ian habang unti-unting hinihigop ang maitim na kapangyarihang bumabalot sa kanyang katawan. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema, hanggang sa tuluyang umabot sa 15.3% ang kabuuang nakolektang malas fragments. Napabuntong hininga si UGT habang pinagmamasdan ang resulta. Ito ang dahilan kung bakit ayokong gamitin ang kakayahang ito. Sa kanyang tabi, tahimik na nakamasid ang isa sa mga fallen angel. Halatang nabibigatan maging ito sa dami ng malas na kinailangang alisin. Nang tuluyang bumalik sa normal ang lahat, napatingin si UGT sa 30 miyembro ng Airborne Special Forces na isa-isang nakabawi sa kanilang katinuan. Napakamot siya sa ulo habang iniisip ang susunod na problema. Kasya kaya silang lahat doon? Maya-maya, napabuntong hininga na lang siya at bahagyang ngumiti. Mukhang kailangan kong magdala ng maraming alak. Tahimik na pinagmasdan ng leon na halimaw ang kumikinang na asul na kristal bago nito dahan-daang inilapag iyon sa makina. Agad na nagliwanag ang buong laboratorio habang nagsimulang humandar ang napakalaking artifact sa gitna ng silid. Napangiti si BM habang nakatingala sa umiikot na kristal. Sa wakas, magagamit ko na rin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng Harris Kaleidoscope, isang level 4 artifact na matagal na niyang gustong gamitin. Naalala niyang sinubukan niyang suriin noon ang hibla ng buhok na naiwan ni Gale, ngunit nabigo ang lahat ng kagamitan sa laboratorio. Gayunpaman, iba ang kakayahan ng Harris Kaleidoscope. Agad siyang lumapit sa mesa at isa-isang inayos ang iba't ibang kagamitan. Halatang sabik siyang matuklasan ang lihim na nakatago sa katawan ng batang dragon. Ngunit habang abala siya sa paghahanda, biglang may marahang tumapik sa kanyang balikat. Hindi man lang siya lumingon at walang pakialam na nagsalita. Pasensya na, abala ako ngayon. Mamaya na lang. Muli siyang tinapik sa balikat. Bahagya siyang napairap bago may pagkainis na lumingon. Tahimik lamang na nakatayo roon si UGT, tanda ng isang bote ng alak at nakatingin sa kanya ng walang anumang emosyon sa mukha. Malamig na nagtanong si UGT, bakit nasa iyo ang buhok na naligas ni Gyol? Agad na kinabahan si BM at pilit na ngumiti. Nagkanda-utol-yutol pa siya sa pagmamadaling magpaliwanag. Hindi ko iyon ninakaw. Napulot ko lang iyon sa sahig noong isang araw habang naglilinis. Tahimik na kinuha ni UGT ang hibla ng buhok ni Gyol at agad itong sinunog. Napanganga na lamang si BM habang pinagmamasdan ang pagsunog nito, halatang nanghihinayang sa bihirang souvenir na itinago niya. Makalipas ang ilang sandali, inayos ni BM ang kanyang salamin at pilit na pinakalma ang sarili bago mausisang tumingin kay UGT. Naisip niyang malamang ay naparito ito upang tingnan ang kalagayan ng babaeng pasyente at ng lalaking nakasuot ng baluti. Tahimik namang tumanggo si UGT. Oo, may dinala rin akong mas marami pang taong naapektuhan ng malas. Saglit na natigilan si BM. Ano, ilan na naman? Kalmado lamang na sumagot si UGT. Marami. Nang ilabas ni UGT ang 30 miyembro ng Airborne Special Forces, tuluyan ng natulala si BM. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga ito bago napabuntong hininga.
Grabe, 30 tao agad. Mukhang kailangan na nating palakihin ang pasilidad na ito. Dahan-dahan niyang sinuri ang kanilang mga uniforme at agad niyang nakilala ang simbolong nakaborda sa mga ito. Airborne Special Forces ng Global Superhuman Association. Bigla niyang naalala ang impormasyong natanggap noon. Ayon sa ulat, ang unit na ito ang ipinadala ng association upang tugisin ang mga nagtatagong demonic humans. Maya-maya, biglang nagising si Belbar Ian at napabangon mula sa kanyang higaan. Agad siyang kinamusta ni UGT. Gising ka na. Habang pinagpapawisan pa rin si Belbar Ian, naguguluhan siyang tumingin sa paligid. Nasaan ako? Saglit namang natigilan si UGT. Halos magloading ang isip niya dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Sa huli, nagpasya na lamang siyang magsinungaling. Nasa ospital ka. Ako ang doktor dito. Nagulat si Belbar Ian sa narinig. Pagkatapos ay itinuro ni UGT si BM. At siya ang nurse. Napapikit na lamang si BM habang tahimik na iniisip ang kalokohang naririnig niya. Nagulat naman si Belbar Ian nang makilala si BM. Kilala kita, hindi ko akalaing nurse pala ang second job mo. Habang ipinapakita ni UGT ang artifact na ginagamit sa paggamot, ipinaliwanag niyang kailangan nilang manatili sa pasilidad ng hindi bababa sa 3 buwan. Ayon sa kanya, maaari pa itong umabot ng 1 taon bago tuluyang maalis ang epekto ng malas. Kung pipilitin nilang umalis ng hindi pa ganap na gumagaling, malaki ang posibilidad na muli silang mawalan ng kontrol at makapanakit ng mga inosenteng tao. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Sa huli, pumayag siyang sumailalim sa gamutan kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Lumuhad siya sa harapan nina BM at UGT. Bilang mga sundalo, hindi nila maaaring hayaang manghina ang kanilang mga katawan habang nagpapagaling. Kung maaari, gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Napatitig si BM kay UGT, saka napabuntong hininga na lamang ng mapansing tila sa kanya na naman ipapasa ang lahat ng trabaho. Samantala, tahimik na tumalikod si UGT. Habang naglalakad, napansin niya ang 2 pamilyar na tao sa di-kalayuan. Isang nakabaluting lalaki ang abalang nagwawalis, habang isang babae naman ang tahimik na naglilinis ng sahig. Tahimik na inayos ni BM ang kanyang salamin bago seryosong sumagot. Ayon sa kanya, hindi pa rin maganda ang kondisyon ng dalawa at kailangan pa nila ng mas mahabang panahon ng gamutan. Tahimik na ipinaliwanag ni BM na unti-unti nang bumabalik sa normal ang kalagayan ng nakabaluting kabalyero, ngunit patuloy pa rin itong nalulungkot dahil sa pagkawalan ng dati nitong pinaglilingkurang mga Panginoon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Hasitbiol at sinabing mas siya ang mas malaking problema. Bagamat ligtas na siya sa impluwensya ng malas, tuluyan na niyang nawala ang kagustuhang mabuhay. Kung hindi siya patuloy na tatanggap ng liwanag ng Paradise Light, muli siyang hihina at babagsak ang kanyang kalagayan. Tahimik na napaisip si UGT matapos marinig iyon. Muli niyang sinulyapan si Hasitbiol, sa kamarahang bamulong na ang tunay na problema ay wala na itong dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. Hindi nagtagal ay napansin ni Hasitbiol na nakatingin sa kanya ang grupo ng mga sundalong naroon. Bahagya siyang nagulat at lumingon kay UGT upang tanungin kung naaabala ba siya sa presensya nila. Dahan-daang lumapit si UGT at umupo sa tabi niya. Yumuko si Hasitbiol at mahina ngunit kaus-pusong humingi ng tawad sa mga nagawa niya habang nawalan siya ng katinuan. Kalmado lamang siyang sinagot ni UGT, ipinapakitang wala siyang balak sisihin ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Hasitbiol kung ang mga taong naroon ay mula sa Alliance. Tahimik na tumanggo si UGT bilang tugon. Napayuko si Hasitbiol habang unti-unting bumabalik ang isang masakit na alaala. Dati siyang nagtatrabaho sa isang maliit na ampunan sa probinsya. Isang araw, biglang nagkaroon ng napakalaking rupture. Agad na nailikas ang lahat ng matatanda, ngunit naiwan silang mga bata sa loob ng gusali. Dahil walang ibang magtatanggol sa kanila, siya mismo ang nanatili sa labas upang bantayan ang mga bata. Habang bumubuhos ang malakas na ulan at nagwawala ang mga halimaw sa paligid, buong tapang niyang hinarap ang panganib upang hindi makalapit ang mga ito sa mga batang kanyang pinuprotektahan. Sa kabutihang palad, dumaan lamang ang mga halimaw at hindi nila natuklasan ang pinagtatagwan ng mga bata. Habang ikinukwento ni Hasitbiol ang nakaraan,
sumagi sa isip niya ang masasayang araw kasama ang mga batang inalagaan niya. Sa gitna ng malakas na ulan at panganib, kitang-kita pa rin sa kanyang alaala ang mga batang masayang kamakaway sa kanya mula sa bintana ng ampunan, dahilan upang hindi siya sumuko noon. Ngunit sa sumunod na sandali ay tuluyang nagbago ang lahat. Bumagsak ang liwanag ng pagsabog at nilamon ang buong gusali. Napaluhod si Hasitgeol sa gitna ng lumaragas ang ulan habang walang tigil na tumutulo ang kanyang mga luha. Doon niya nalaman na nagkamali ang Global Superhuman Association sa kanilang naging desisyon, at sa trahedyang iyon ay siya na lamang ang natirang buhay. Mahina siyang napangiti, ngunit puno ng pait ang ekspresyon niya. Hindi na niya maalala ang halos lahat ng sumunod na nangyari. Ang tanging natatandaan niya ay tila naging ibang tao siya habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang isipan. Tahimik na nakinig si Yujiti bago mahinang tinanong kung kaya ba nahihirapan siyang harapin ang mga sundalong mula sa Alliance. Bahagyang umiling si Hasitgeol. Sa halip na makaramdam ng lungkot, inamin niyang masaya pa nga siya mula nang makarating sa lugar na iyon. Kahit simpleng paglilinis, pagbabasa ng mga lumang magazine, o paggawa ng maliliit na gawain ay sapat na upang mapasaya siya. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon ay unti-unti siyang napahiga sa sahig at niyakap ang sarili. Nagtataka siyang bamulong na hindi siya dapat maging masaya matapos ang lahat ng nangyari. Tahimik siyang tumingin kay Yujiti bago mahina at nag-aalangan na nagtanong kung may karapatan pa ba siyang magpatuloy sa buhay. Malamig ngunit kalmadong sinabi ni Yujiti, na kung gusto mong mamatay, pwede kang mamatay, nanlaki ang mata ni Hasitgeol sa narinig. Habang gulat na nakatingin si Hasitgeol, dinagdag pa ni Yujiti, mas mabuti ang mamatay kung walang inaasahan sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na nabubuhay ang mga tao. Napaisip si Hasitgeol bago mahina niyang tinanong kung mayroon din bang hinihintay si Yujiti sa buhay. Saglit na huminto ang binata at marahang hinawakan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ipinihit niya ang tingin sa malayo, saka mahinang sumagot na sinusubukan pa rin niyang hanapin ang sagot. Ngunit bago pa muling magpatuloy ang kanilang usapan, biglang may masayang boses na sumingit sa tabi nila. Lumapit si Belbar Ian habang nakangiti at kinakamot ang likod ng ulo. Mukhang narinig niya ang usapan ng dalawa at sinabi niyang may alam siyang mabisang lunas para sa taong nawalan ng gana sa buhay. Kasabay ng mga salitang iyon, bigla niyang hinablot si Hasitgeol at walang babalang isinubsob sa sahig. Napangiwi ang dalaga habang pilit na bumabangon, agad namang nagsigawan at nagtawanan ang iba pang miyembro ng 30-man Airborne Special Forces. Para sa kanila, ang pinakamabisang paraan para mawala ang kawalan ng pag-asa ay ang matinding pagsasanay. Dahil kung masyado pang mahina ang isang tao para sumuko, ibig sabihin ay kailangan lang nitong lumakas. Habang abala ang buong 30-man Airborne Special Forces, sama-sama nilang pinalibutan si Hasitgeol at sinimulan ang matinding bodyweight training. Dahil walang kagamitan sa lugar, sila na mismo ang gumawa ng paraan upang maibalik ang sigla ng dalaga. Sa gitna ng lahat, wala nang nagawa si Hasitgeol kundi humingi ng tawad habang halos maiyak sa sobrang hirap ng kanilang therapy. Samantala, lumapit ang Armor Knight kay Yujiti at magalang na tiniyak na siya na ang bahala sa pag-aalaga sa lahat ng naroon. Tahimik na tumango ang binata bago tuluyang tumalikod. Kasabay nito ay mabilis na sumunod si BM. Habang naglalakad sila sa pasilyo, diretsahan niyang tinanong si Yujiti tungkol sa impormasyong ibinigay nito sa Alliance. Hindi na itinanggi ng binata ang lahat. Sa halip, kalmado niyang inamin na ang isang demon-class demonic human ay siguradong lilito sa pagtatapos ng taon at magiging sanhi ng isang napakalaking labanan. Tahimik na huminga si Yujiti bago sabihin na kakailanganin niya ang tulong ni BM sa mga susunod na mangyayari. Kasabay nito ay lumipat ang eksena kay Gale. Nakatingin siya sa isang maliit at misteryosong nilalang na bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatitig rito, tila hindi niya maintindihan kung ano mismo ang kakaibang nilalang na nasa kanyang harapan. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.